Ito naman yung mga gamit nating abono dito sa ating ampalayang pinapa-recover mga ka-farmers. No? Pakita lang natin yung tamang dosage o dami sa pagpapakain sa ampalaya. Ito yung urea. Parang sa talong lang. Parehas lang yung pinapakain natin. Isang lata ng urea. Tapos triple 14, dalawa. Yan, dalawang lata ng sardinas na triple 14. Yan yung dosage natin kada balde ng tubig, ano. Yan yung pinakatamang pakain dito sa ampalaya. Kung sosobrahan mo dyan sa dami, pwedeng maglagas ang bunga. Dahil masyadong marami yung pakain, minsan naglalagas yung maliliit, ano. Kaya nire-recommend lang natin ay hanggang 3 lata lang, ano. Mag 3 days gap ka o 4 days gap yung pakain mo. Ayan yung itsura nung talbos natin na dati ay urong, maliliit yung talbos, pero ngayon nagbabago na. No, ito yung nakababad na kasi binabad muna natin yung triple 14, medyo matigas. Tapos ang pagpapakain, isang lata ng sardinas na malaki, salmon, nasa 2 lata ng maliit o 2 latang sardinas at kalahati. Yan, puro rekta yung ginagamit ko. 3 lata ng sardinas na abono ay pwede pa sa puno, pwede pang rekta. Isang ganito lang kada puno ang pinapakain natin. At every 3 days yung pag-abono natin para umarangkada yung talbos. Pero huwag kakalimutan yung patubig kinabukasan o magdilig, ano. No, isang lata ng sardinas na malaki kada puno ang pinapakain natin sa ating mga ampalaya, kahit fruiting stage na siya. Ayan na itsura, medyo meron ng pagbabago, may improvement nang nangyayari dito sa ating ampalaya na napabayaan. Next naman, ipakita natin yung mga gamot na pwede nating ginagamit dito. May malilit na rin buwang lumalabas, no? Paano parang kadain si ampalaya sa abono lang, ano. Sinabi na natin sa bungad kasi marami ang nag-react doon sa huling video natin ito. Ay nako, minsan kasi yung sagot ay nasa mga dulo ng video natin, pero ngayon inuna natin, no? 3 lata ng sardinas yung abono natin, ano, tapos isang ganito ipakain natin kada puno. Pag dinagdagan mo pa, maaring mayroon na mangyari sa ampalaya mo, lalo na kung may bunga na, kasi mainit ang abono. Mag-yellow ang bunga, yung maliliit na bunga ay maglalagas kapag dinagdagan mo pa yung dosage, ano. Kaya importante na nasa tamang sukat lang. Ayan, ganda na namang talbos niya, oh. Pinapa-recover natin. Bali, pangatlong abono natin to mula nung inalagaan natin tong ampalaya. Actually, yung unang video natin dito, informative na. Isipin mo, dun sa bacterial wealth na area natin ay nakapagtanim ulit tayo ng ampalaya sa haba ng panahong ginamot natin yung bacterial wealth. No? Kasi mga farmers lang yung nakakaintindi sa mga sinasabi natin, ano. Yung mga farmers natin sa ampalaya, paano natin ginamot yung bacterial wealth dito sa area natin. Kasi dito sa area natin hindi na tayo nakapagtanim ng ampalaya dati kasi nga may bacterial wealth to. Nagsimula yung wilting dito sa area natin ito sa kamatis.
Then nung nag-ampala tayo, may namatay na. Hirap na magtanim ng ampalaya kapag may wilting yung area. Pero ito hindi pa ko pa kumpirmado kung wala na talaga. Kasi itong tinanim natin, nasa 30 mahigit na kapuno, kahit isang puno ay walang namatay. Ibig sabihin na nagamot na natin yung wilting. Pero i-confirm natin kasi ginagawa na natin yung mga row natin, oh. Tinanggal na natin yung matandang talong. Magtatanim na tayo ng ampalaya. Titignan natin kung mamamatay ba yung mga itatanim natin o hindi na. Kasi nga ito yung tinisting natin, wala namang namatay. Sana maging okay yung ginawa nating paggamot, pag manage dun sa lupa para mawala yung wilting. No, kaya lang hindi pa natin masasabi ngayon kasi nga ay under observation pa yung lupang pagtatamnan natin. Baka sa next pa nating mga video, pag nakapagtanim na tayo ng ampalaya rito at umabot ng 1 buwan at walang namatay, doon natin isasabihin kung ano yung mga ginawa natin dito, no? Paano nawala yung wilting. Ngayon yung pakain natin, abono triple 14 saka urea lang, drenching para mabilis yung pagrangkada. Thank you.